Hey guys, for today's video gagawa tayo ng isang, may ginawa pala tayong washing guys, ano. So itong washing na ito, isang linggo na nakalipas nung inayos natin. So ang naging findings natin doon is yung kanyang motor, no? Kung ating titinan guys, napakaganda pa ng motor niya, oh. Ang ganda pa ng motor niya, halos wala pang ano. So first time nating gagawin noon, hindi nga nila akala na motor pala ang sira. So tiningnan na raw nila, pinalitan ng kapasitor pero wala pa ring ipik. So nung puntahan natin is, findings natin is motor. So ngayon i-check natin guys bakit motor ang findings natin dito. Ang 3 wires mula sa common papuntang yan. Ayan. So kung ating titingnan guys, yan. So may reading siya pero mahina, no. Dito naman is sagad doon sa isa, no? Yan. So ang palatandaan ko kasi guys, pagka sira ang isang motor, kapag masyadong malayo na ang agwat ng dalawang wires, no. So yan ang palatandaan ko sa mga tester na ganito. Hindi ko alam sa iba kung paano sila mag-detect. So ang number 1 na findings ko dito is may putol ito na isang ano. So kung titingnan natin, mahina yung isang reading pero sa isa is napakalakas. So ang findings ko dito is may putol to na isang wire lang, no. Yun ang pinaka ano ko. So ngayon ang gagawin natin dito guys is subukan nating hanapin, no, yung isang wire. Malay natin ma-recover natin to kasi maganda pa naman yung kanyang casing. So ngayon tatanggalin natin. Usually guys, ang ginagamit ko dito pag nagtanggal ako is ginagamitan ko siya ng eto, no, concrete nails, kasi mga nakaribits ito, concrete nails, and then pupupukin ko siya, no, pupukin ko na martilyo. So sa ganong paraan kasi may tendency talaga na masira na ito, lalo't matigas to. Pag pinukpok mo, maaaring mayupi, ma-deform na, mawala na sa kanyang align. Ngayon huwag nating sirain to guys, kasi in case na maayos natin, ibabalik natin to. So kailangan yung forma niya is hindi ma-deform. So gagamitan natin siya guys ng grinder. So gagamitan natin siya ng grinder. So itong grinder na ito is, ang alam ko is for checking na rin to kasi parang bumabagal na, no. So ito yung mga grinder guys na mga pinapaupahan ko, no. Pinapaupahan ko ito kung may mga nag-uupa. So ang gagawin natin guys is igaganyan natin to, no. Grinderin natin tong kanyang rivets para matanggal. So ayan, tulad nito, ito mga rivets na ito. Yan ang gagrinderin natin. So okay, saksak na natin ang ating grinder. So yun guys, natanggal na natin yung kanyang rivets, na grinder na natin. So subukan natin siyang pupukin na, no. So pag ganitong paraan, hindi na siya gaanong pwersado. Ngayon, kunting hampas na lang to, ayan, lumusot na, no. Ayan, tulad yan, ayan. Kasi ang iniingatan natin na ma-deform yung kanyang case. Ayan. Ayan, no. So hindi na siya gaanong Ngayon tatanggalin natin to. Ayan. So in case na maayos natin to,
maibalik natin siya. Pero inamin ko guys na pagka ganito na ang sira is malabo ng maayos, no? Pero check lang natin. Ang gagawin natin is subok lang. So ingatan lang natin yung pagtanggal nito na hindi siya ano. Ayan. So tabi natin to. Ito kasi guys binibili rin to, no. Alam mo, mayroon kayong mga original na mga washing, yung mga lalo na yung mga tanso na kinakalawang na to pero gumagana pa. So pwede nyong palitan to. Pwede nyong ipalit to doon sa mga ano na yon. So ang gagawin nyo na lang kasi rivets to. So tanggalin nyo na lang to, bilhan nyo na lang ng tornilyo. Binibilhan na lang ng tornilyo. Yan ang ginagawa ko dito guys. Pagka may mga inaayos ako na ganyan. Ngayon dito tayo. So kung ating titingnan guys, mayroon talagang medyo hindi maganda ang kondisyon niya, no. Hindi maganda ang kondisyon ng medyo maitim. Maitim yung ano. So subukan muna nating ano katingin yung mga tinatali sa kanya. Siyempre unang titignan natin guys yung kanyang thermal fuse, no? So ito may thermal fuse to, ito. So i-check natin yan. Ayan, no? So may reading yung kanyang blue to gray. So ngayon paliwanag ko sa inyo. So yung kanyang blue ay pumasok dito sa thermal fuse at lumabas din sa gray. So mayroon siyang linya. So ibig sabihin buo yung kanyang line. Check natin kung mayroon siyang reading, no, from gray to dilaw. So dahil putol yung dilaw natin, dito natin siya i-check. So ayan guys, so yan. Hindi makita, no. Yan. So from gray, ang gray at saka blue ay mayroong connection, no. So dahil dito nga mula sa gray pumasok sa winding, lumabas dito sa ating thermal papunta sa blue. So kung ating titingnan ang gray at saka blue is may reading, sa madaling salita yung thermal fuse na dinaanan is good, no. So wag nating galawin yung thermal nya. Ngayon yung dilaw, which is nawala dito yung koneksyon ng dilaw, at mayroon tayong nakitang putol dito na possible na siya yung dilaw, no? Hindi ko napansin kanina to kung buo kanina nung binuksan ko to, pero check na lang natin. Balatan lang natin ng maigi ito guys. Guys, sa mga hindi pa napag-subscribe sa ating channel guys, pwedeng paki-subscribe guys at paki-like na rin. So ngayon, check natin mula dito sa ano. So ito yung possible na dilaw natin. Dito na natin siya i-check. Ayan. Kung ating titingnan guys, nire-reading na niya ng mataas, no. Ayan. Sumagad na siya. Dito ulit tayo sa blue. Sumagad rin siya. So ngayon ang kanyang ground naman, no? Check natin yung kanyang ground.
So kung ating titingnan is walang hindi gumagalaw yung ating tester, no? Ano lang natin, and then ground ulit. So wala siyang ano. So malinaw siya guys na ang problema nito ay yung dilaw. So ito nga guys, so yung putol. Yan. So may putol siya. Subukan nating i-recover. So sa tingin ko guys, recover ito, no? Kasi nakita natin yung kanyang ano, ang kanyang putol. So ngayon ang gagawin natin guys, balatan natin to, no? Balatan na lang natin to. So disclaimer lang guys sa mga iba na paano mag-connect nito, pero ako kasi medyo masalimuot ang pagdugtong ko dito kasi ang hirap hinangin ito. Pero ganun pa man, gawin natin yung narapat. Ihinang natin to guys. Ihinang natin to. Yan. Ngayon i-check natin ulit siya dito. Kanina wala yon. Ngayon check natin kung mayroon na siyang reading dito sa tatlo na ito. Yan. Check natin siya. From common, kulay blue, to capacitor, kulay dilaw. So mayroon na siya guys, oh. At sa kabilang capacitor naman, sa reverse, mayroon din. So itong dalawa nito is capacitor to guys, no. Kahit saan dito is pwede makabaligtad. Yun nga lang, doon sa turn, mayroong atras, mayroong abante. So hindi ako sure kung saan dito yung forward reverse, pero dito nagpalit-palitan ang takbo ng ating washing. Ayan, mayroon. Dito naman mayroon na. So sagad na, unlike kanina na kunti lang yung ano. So guys, ito is na-recover natin to. And then lagyan na lang natin to ng hinang. So and then gagamitan natin siya ng Ichiban. So ito yung gamit ko guys, no. So Ichiban na baka naman paubos na yung Ichiban ko. So ito yung ginagamit ko guys mula noon pa talaga. So yun guys, no, para sa mga gustong magpaayos sa akin ng washing machine. So yan yung ginagawa ko dito. Washing machine, dryer. So hindi ko lang binibidyo kasi minsan pinapuntahan ko doon sa mga ano. Alam mo naman, mahihain tayong mag-video-video sa ibang bahay. Pero nag-ano tayo guys, self-service tayo, ano tawag diyan? Nagsi-service tayo sa mga bahay-bahay, may mga tumatawag sa akin dito. So ganyan ang ginagawa ko. So dito nga sa problema na ito, hindi sila makapaniwala. Pero tiningnan na ito guys, ano? Tiningnan na ito ng nag-aayos. Kasi nga, may andar siya pero hindi makaikot. Kailangan mo siyang kamayin. So ang pinaka-findings nung nag-ayos, nung una, kapasitor. Kaya binilhan nila ng kapasitor worth 200. Nung nabilhan ng kapasitor, ganun pa rin. Lumakas ng bahagya pero kailangan mo pa rin siyang kamayin. Kaya tinawagan nila tayo kasi ang akala nila is kapasitor lang, bakit baka nagkamali lang ng kabit. So nung i-test natin is motor nga yung problema, no? Dahil doon sa wala ng linya yung kanyang dilaw. At nakita natin kanina putol guys. Yung dalawang linya na yon, hinang na lang natin. So yun na guys, no? Medyo mainit na siguro to. Tignan na lang natin kung mainit na. Ayan, mainit na. So hinangin na lang natin to guys. Hinangin na lang natin to ng mabuti. So remind ko lang guys, pag naghinang kayo ng ganito, kailangan yung kuskusin to, no? Kasi may mga balat ito at hindi ganun kadaling maghinang dito. Yan. So sa tingin ko guys, okay na siya, no?
Kung talagang yun lang ang dumikit, yun lang. At least yung dugtong naman na yan ay masyado na siyang nakadikit na. Dito, alam mo guys, pag nagtanggal kasi ako nito, maliban dito kasi ito wala siyang plastic yung kinabit sa kanya. Nag-iipon talaga ako ng mga ganito guys, spaghetti tubing or cambric tubing para sa mga ganitong klaseng repair. Kaya lang naubusan na ako ng, hindi ko labos ako na ilagay. So mayroon naman tayong bago na mga nagputol na lang ako doon. Kailangan natin isalpak siya, Yan. Yan. So ngayon, ibalik natin to guys, Balik natin to kung ano yung posisyon niya kanina. So ang posisyon niya kanina is paganyan. So first things first is ito guys, idikit natin to dito. Kasi yung ang trabaho talaga niya na nakadikit siya sa ating winding. So ito kasi guys ay thermal fuse. Hindi mo siya pwedeng ilabas diyan, nakalawit ganyan. Kasi hindi siya nagre-reading ng init. So sinusukat niya kasi ang init ng winding. So kailangan nakadikit siya. So dahil nakadikit siya, ilagay natin siya dyan. So nakadikit siya dyan sa ilalim. And then itong mga dugtong naman niya is ilabas na natin siya, Ilabas na natin siya dito sa taas. Yan. Yan. So make sure lang na hindi siya nakakaabala doon sa ating casing. So ang gagamitin natin is yung kanyang tie wrap. Tie wrap guys. Sinsya na kayo guys, ayun salita guys, kasi minsan mabagal talaga ako magsalita. Yan. Yun. So okay na siya guys. Putulin na lang natin to. Yan. So naibalik na natin siya sa tahi. Ngayon check na lang natin kung mayroon yung from common to dilaw. So mayroon na siya, Yan. Dito naman sa ating gray, mayroon din. Yan. Sa dilaw ulit, mayroon na. So okay na to guys. Ngayon balik natin to. Ang problema, wala tayong tornilyo. So putulin natin to guys, isa-isa, Putulin natin to dahil hindi pa rin matatanggal. Kasi kung persahin natin, masisira yung butas. So ma-deform siya. So putulin natin. Kaya na guys, naputol na natin, Natanggal na natin siya isa-isa dito sa kanyang block. Kabit na natin. So yaman din lang na tinanggal na natin to. Maglagay na tayo ng lagyan natin ng to guys, langis. So as usual, lang ilalagay natin langis is yung langis na hydraulic, hydraulic. Yan. So lagyan natin to. Yan. And then subok natin kung yan. So malambot siya.
kabit na natin. Pasok muna natin to sa kanyang yan. Pasok natin yan. And then so ngayon, balik na natin to guys. Naikabit na natin yung motor sa tamang posisyon. So ito yung balik na natin to. Ayan. So ito ganun din, lagyan natin ng langis yung kanyang bushing. Ayan. So okay yung kanyang spacer, naikabit na. So balik na natin to. Ayan. Wala pa siyang guys, wala pa siyang tornilyo. So kahit wala pa siyang tornilyo, susubukan lang natin guys, gamitin natin ang ating kapasitor 9 UF. So pwede pa siya, dilaw and gray. Yan. So parehong kapasitor yan guys. Dito rin sa kanyang blue is ang ating common. And then dito sa dilaw, tignan natin kung iikot siya. Yan. So kailangan lang nating gulatin, no? So saksak natin ito guys. Ito may saksakan tayo. And yung lagyan natin siya ng stopper para hindi siya nabubunot na. So kailangan talaga nakatornilyo siya guys, So hindi natin siya pwedeng i-test na kasi pag nagkaroon na siya ng magnet, may tendency na ma-deform siya. Subok lang natin. Kasya. Ayan. So hindi siya nagmamagnet siya kasi nga walang tornilyo. So kailangan siya nasa center talaga siya para magkaroon siya ng yan. Yan. Pero meron siya guys, hindi natin siya dahil lang mamagnet siya pagka kunting clearance. Ito kasi guys is napakaliit na ng clearance niyan. Yan. Kunting dikit na yan, nagmamagnet na yan. Yan. So kailangan talaga mayroon siyang tornilyo. Hanapan natin ang tornilyo to.
So yun guys, may nahanap tayo mga tornilyo, no? So dito sa ating mga inipon na mga tornilyo, pasok na natin ito. Para mawala yung galat. So nag-ipon tayo ng mga tornilyo guys. Naghanap tayo ng mga kasukat. So mayroon naman siyang kasukat. Ito mahirap nga lang hanapin. Pero tiyagaan lang. Pasok na natin. So guys, kinabit na natin, no? So nasa tamang posisyon siya. And then check na lang natin, no? So kung iikot siya. Ngayon subok natin guys, no? Tignan natin kung umikot. So ayan. Ayan. So kung umikot siya, counterclockwise, no? Ayan. So pag ganyan yung ikot niya, pag ganyan. So ngayon baligtarin natin. Ayan. Ilipat natin siya dito sa isang side. Yan. So dito naman tayo sa kabilang side kung aayon ba siya doon sa clockwise. So ayan guys, no? So pag ganyan na naman ang kanyang ikot. No? So turn pag ganyan. Ayan. So pag ganyan. So umiikot siya ng baligtaran guys. No? So malinaw na ang inayos natin dito is yung putol lang, no? At nahanapan natin ng tornilyo. Kasi guys, kung walang tornilyo to at maluwag, napakaliit lang ng clearance ng ating stator at saka ating rotor. Gapapil lang yan, gabuhok. So kunting galaw lang ng ating casing, maaring sasayad yan at magkaroon ng magnet yun. Yan yung dahilan ng ugong. So okay guys, thank you guys. So yun lang muna, no? Yan guys. Okay na. Thank you very much.